Ano yung magiging issue ng ating sasakyan kung hindi tayo magpapalit ng oil? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron tayong mga na-receive na comment at yun, marami nga nagsasabi na sa kanila, yung iba 2 taon na yung oil, yung iba 6 months pinapalitan na, yung iba 1 taon hindi pa rin pinapalitan. So ano ba yung magiging problema pag sakaling hindi tayo magpapalit o hindi tayo mag-change oil? Okay, ganito lang naman yan mga paps, no? Once na nagka-problema ang loob ng ating makina, hindi na yan mapapagaling ng kahit anong treatment. Okay? Kumbaga, hindi na yan reversible. So once na nagka-problema yan, sorry na lang, kailangan mo na talagang ipagawa. So to prevent yung pagkakaroon ng problema sa loob ng ating engine, kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag natin na preventive maintenance. Kumbaga, bago pa magka-problema, bago pa magka-issue, inuunahan na natin. Okay, kasi ganito lang naman yan mga paps, no? Kung masyadong tatagal ang oil sa loob ng ating engine, pwede yang mag-cause ng oil sludge. At yung oil sludge na yan yung pamumuo ng oil. Pag yan ay nagbubuo na, ang problema dyan, pwedeng bumara yan dun sa mga daanan ng ating oil. At pag yan ay bumara dyan, there's a tendency na hindi na makaikot ng maayos yung oil natin. So hindi na malulubricate yung mga component natin. Kasi ito lang naman yan mga paps. May mga pagkakataon na pag tinignan natin sa dipstick at inangat natin yung dipstick, pwede natin sabihin, okay pa naman yung oil, wala pa namang problema. Pero hindi natin nakikita yung internal. Okay? So, to prevent yung further issue, mas okay na chini-change oil talaga natin yan based dun sa last oil na nilagay natin. Okay, yes, pwede naman nating i-extend. Like for example, polysynthetics, di ba? Ang recommended sa polysynthetics is 6 months. We can extend naman a little bit. Wala namang problema doon, lalo na kung tipid mode tayo. Pero as soon as possible sana, palitan na rin natin. Kahit hindi gamit ang ating sasakyan. Kasi nga, yun nga sinasabi ko, yung pag nagka-problema ang sasakyan natin, hindi siya yung tipong halimbawa may lalagay lang tayong something na treatment, then aayos na, hindi siya ganun Okay? Halimbawa, nagasgas na yung mga yung mga bearing. So, or nasira na yung mga camshaft diyan. Okay? Kumbaga, wala na talaga. Wala na, hindi na yun magagawa. Kailangan mo na siyang ipaayos talaga. So hindi mo siya pwede yung parang lalagyan ko ng treatment o okay siya. Hindi siya ganoon So once na nagka-problema, may problema na talaga. So yun yung iniingatan natin, maiwasan natin yung pagkakaroon pa ng issue. Kumbaga pine-prevent na natin. Okay, kaya nga kasi kung sasabihin ko sa inyo na after 1 year tsaka nyo palitan, paano kung after a year nag-sludge na yung iyong oil? So ano magiging problema? Lalaki yung gastos ninyo. Pwede nyo natitipid ninyo na 3,000 a year. Sabihin na natin in 5 years, ganun yung practice ninyo, nag-accumulate ng sludge yung iyong makina. Sabihin natin nakatipid ka ng 15,000 in 5 years. Pero yung 15,000 na yon, once na nasira yung engine ninyo, baka kulang pa yan para ipalinis yung sludge, yung kung ano man yung nasirang mga parts dahil dun sa pagkakaroon ng sludge sa iyong makina. So yun mga paps sana alagaan natin ang ating sasakyan. Medyo yun nga sinasabi ng iba diyan, parang masyadong early yata yung nire-recommend mo. Para sa akin mga paps preventive talaga ang dapat nating gawin. Huwag na nating hintayin pa magka-problema bago tayo maalalang magka-change oil. Kumbaga wala pang problema, chini-change oil na natin. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.